Ito mga idol, pag-uusapan po natin itong nangyari po dito sa Senate President dito sa Senado mga idol, kung bakit po bigla na lang pinalitan po itong si Senate President Chis Escudero dito ng isang Itbulaga host na si Tito Soto. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya pinalitan nila bigla itong si Chis Escudero? Parang may naaamoy ako dito na anomalya. Kaya ito mga idol, pakinggan natin itong si Chis Escudero na nagsasalita po dito bago siya umalis sa kanyang pagiging Senate President. Kaya pakinggan po natin yan mga idol. Former Senate President, Senator Chis Escudero, to make a manifestation, Mr. President. The former Senate President, Senator Chis Escudero, is hereby recognized for a manifestation. Thank you, Majority Leader. Thank you, Mr. Senate President. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihing hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. Senate President. Thank you very much, and we thank the distinguished former Senate President, Senator Chis Escudero, for his magnanimity and the work that he has, the service that he has given the Senate and the Filipino people. Thank you, Mr. Senator. You have a 1 minute suspension. Yes, Mr. President. Mr. President, I'd like to recognize now the acceptance speech of our Honorable Senate President, no other than Vicente C. Soto III. Mr. President, I move to recognize. Is there any objection? Hearing none, the Senate President, Vicente Soto III, is recognized. Thank you, Mr. President. Philippians chapter 2, verses 3 to 4, quote, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others." End of quote. Mr. President, I am
deeply humbled and sincerely grateful to the Almighty Father, also to the Senate President, Francis G. Escudero, who administered my oath today, and to you, my esteemed colleagues, who reposed your trust and confidence in me and in my capability to again lead this august chamber at this crucial and challenging time. Our people are enraged of corruption, corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. In 2018, the Senate, when I was Senate President, firmly stood in its ground, opposing the unconstitutional realignments made in the 2019 budget after the Bicameral Conference Committee report was ratified. These realignments amounting to 75 billion pesos were vetoed by then President Duterte in accordance to the Senate's appeal and findings. Also, the funding of the free tertiary education, which triggered the law of Senator Bam Aquino and the others, is the result of the strict scrutiny of the budget by Senator Pampilo Lacson, where he found some floating budget amounting to 8.3 billion pesos in 2017. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. You have gifted me with the honor of being your Senate President the second time around. To reiterate my statement from my previous election, I did not become your superior. I am simply a presider of your session. I am your listener, your advisor, if you so desire, your enabler for anything within my power to do so. I am primus inter pares, or first among equals, but among equals. In 1 Peter chapter 5, verses 2 and 3, and I quote, "Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but by being examples of the flock." End of quote. So as I said before, I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative, but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." Allow me to also thank my family, especially my wife Helen, for her unconditional love and unwavering support. Dala ko po ang aral mula sa aking mga magulang at mga ninuno na nauna rito magsilbi sa bayan dito sa Senado. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. So ayun mga idol, napanood po natin itong mensahe po ni Senator Chis Escudero bago po siya umalis sa kanyang pagiging Senate President. So sa tingin nyo mga idol, bakit kaya bigla na lang silang
nagdeklara ng butuhan na palitan yung Senate President dito sa Senado. Bakit kaya? No? Ito mga idol ha, ipapaalam po natin sa taong bayan, sa ating mga kababayan na nanunood at nagtataka po at nag-isip kung bakit po bigla na lang pong pinalitan itong Senate President dito sa Senado na si Chis Escudero. Alam nyo kung bakit? Dahil po dito sa pag-iimbestiga po ni Senador Marcolita dito sa Blue Ribbon Committee. Alam nyo bakit mga idol? Dahil sa habang tumatagal, lumalalim po yung investigasyon ni Senador Marcolita hanggang may binulgar po dito ang isang Biskaya tungkol po dito sa kasangkot sa nangyaring flood control project na anomalya kung asan po yung mga budget. Kaya dito po, para pagtakpan nila itong mga nangyari na anomalya na ito, para hindi maidawit itong amo nila na nasa itaas, itong hayop na buaya na ito, kaya ang ginagawa nila, pinalitan agad nila itong Senate President. Para pag mapalitan nila ito, may kakayahan na rin itong palitan itong Senate Blue Ribbon President dito sa Senado. So kaya ang ginagawa nila nung nakaupo na itong partido ng mga hayop na ito na mga buayang animal na ito, nangyari nung pinalitan na agad si Escudero, ang ginawa nila, tinanggal agad nila si Senador Marcolita. So napakasimple mga idol. So ang ibig sabihin, lahat ng mga binulgar dito nung nag-imbestiga po yung Blue Ribbon Committee dito sa anomalya sa flood control, talagang totoo. Lahat itong binulgar ni Sara Vizcaya. Kaya kayong mga kababayan na nandyan, nakikinig at nanunood sa balitang ito tungkol po dito sa Senate hearing, maawa na po kayo sa ating bayan. Dapat na pong magkaisa tayo. Niluloko na po tayo nitong mga hayop na ito na nasa Senado. Itong mga hayop na to na nasa gobyerno. Kaya pakiusap ko sa ating mga kababayan, sa lahat na nating mga kababayan, ipaglaban po natin ang ating karapatan. Ginagawa na po tayong gago nitong administrasyon na ito ngayon. Kaya lang nakakalungkot dahil ang inaasahan natin na sana mahalungkat at maituro kung sino talaga ang pinuno nitong anomalya na ito, itong scam na ito, itong mga pagnanakaw dito sa flood control project na ito, nawalang saysay. Kaya itong mga nasa taas na kasangkot dito sa nakawan na ito, ang nangyari, pinalitan nila agad itong Senate President ng Senado. Kaya ngayon, anong nangyari? Etong investigasyon dito tungkol sa flood control, mawawala to. Akalain nyo ha, pinalitan nila si Senador Marcolita ng isang ulupong, itong isang may krimen na kinaharap dito sa ating bansa. Pinagkakatiwalaan itong tao na to. Ito, wala naman tong paninindigan tong tao na to At isa pa, may criminal record po itong pinalit dito sa isang abogado na napakalinis. Wala pong anomalya na nakikita simula nung umupo bilang isang lingkod bayan. Nakakalungkot pakinggan, nakakalungkot isipin na ganito yung ating bansa. Nakakaawa tayong mga mamamayang Pilipino na umaasa na sana mabigyan ng katarungan itong nangyari dito sa ating bansa. Ngayon, wala nang saysay. Sino pang
sino pang magtatanggol sa atin, sa ating mga mamamayang Pilipino na umaasa na mabigyan ng hustisya itong nangyari ngayon sa ating bayan? Mga hayop talaga itong nasa gobyerno nakaupo ngayon. Grabe. Kaya pakiusap ko sa lahat ng mga DDS, no, sa ating mga kababayan na umaasa at nagmamahal po sa ating inang bayan, na sana magkaisa na po tayo. Magkaisa na po tayo na ipaglaban naman po natin itong ating bansa. Harap-harapan na po tayong niluluko nitong mga buaya na nandito ngayon sa gobyerno. Kaya tayong mga kababayan, magkaisa na po tayo. Lumabas na po tayo para ipaglaban po natin ang ating karapatan. Kaya eto mga idol ha, bibigyan ko na lang po kayo ng idea ha. Alam nyo kung bakit ito yung ginagawa nila? Kasi bistado na, sinasabi na dito ni Sara, itong mga kasangkot na to. Ito, abangan ninyo ito sa next upload ko mga idol ha. Ipapakita ko yung video kung bakit talagang atat na agad sila na biglang pinalitan nila itong Senate President ng Senado. Kaya sa lahat ng mga DDS, magkaisa na po tayo. Sa lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan, lumabas na po kayo mga idol. Huwag na po tayong magpapaloko nitong mga hayop na buaya na ito. Kaya sa lahat ng mga DDS, patuloy lang po tayo na lumaban. At ipagpatuloy lang po natin yung pananalig lang po natin na sana matapos na itong ginagawa na kagaguhan dito sa ating bayan. Kaya sa lahat ng mga DDS, saludo pa rin ako sa inyong lahat.